Labi na karon na ay gubotron nga mga vloggers gipatawag out of 40 ka vloggers nga gipatawag, pila ra toy nito nga na ay daghan nga wa mo to nga gi-isyuhan og sana show cause order. Kahit papaano yung itong pare na to ay kumampi dito sa mga vlogger na ngayon ang nakita nyo naman na yun ang ginawa ko muna. Kapiranggot lang yun na video. Pero kabuuhan yan, bantayan nyo mamaya. Abangan nyo mamaya. Panoorin itong buong video na to para mapanood nyo at saka mapakinggan nyo ang homily ni Father Ubod tungkol dito sa nangyayari ngayon. Lalo dyan sa Congress. Kasi itong video na to ngayon na inyong mapanood, reaction ko to tungkol dito sa ginagawa niyang homily na tungkol dito sa mga resource person na iniimbita dyan sa Congress na ginawa nila ay kinokontempt, kinukulong, pinadalhan ng subpoena. Yan yung tema ngayon sa kanyang homily. Napakagandang homily, araw ng linggo, pero ang kanyang mga ginagawa ng pari na to ay sa tuwa ko kasi na tayong mga vlogger, tayong gumagawa ng mga vlog na nagpalabas ng katotohanan ay kumakampi si Father Ubod. Kaya malaking pasalamat ko nito na nabanggit nito na ang mga vlogger inaapi. So hindi natin patagalin, ipasok ko yung video. Pero bago ho yan, please subscribe po at paki-like po ang videong ito. Leader sa nasod, labi na gining nang-apply ron nato nga mahimong mga senador, gobernador, kongresista, uban pa, hangtod na gyud sa sanay katapusang posisyon nga pilion ron, kapitan, akonsihal, sanggunian, o anak, board member, atong iampo, nga pulos unta sila, anda mo antos para sa Pilipinas, dili mo pa antos sa Pilipinas. No. Naba mo'y nakitaan ron nila nga anda mo antos aron malipay ang Pilipino? Na? Butari dayon. Butari dayon. Pero tanaw gay nimo sa ilang kinabuhi, labi na gis ilang track record, gasigi lang sila paantos nato, nya sila porting hayahaya, di na nato butaran, bahala nagkaila na nato, bahala nagsuod na nato, bahala may kay na mutagad nato. Karon silang tanan, may man kay mutagad, may jud kay mutagad. Suuton ko ka bisag asa pagka hikapon ginang kamot sa katapusang hugaw kamot ila ginang hikapon. Ang katapusang pobre nga lugar kung mahimo suoton gina nila karon panahon na. Ang katapusang nindot nga pasalig kanang kinanindotang pasalig nga mo barato ang palitonon, makaeskwela ang tanan sa panang ilang giingon. Mo improve ang inyong atong kuan kuno farming, hasta ang fishing, buhaton gina nila tanan saad. Pero tanaw nato niining mananaad team Marcos, team Duterte, hain man ani ang anda mo antos ug nakapakita na nga nag-antos aron malipay ang mga Pilipino. Kana ato nang tanawon, di ta pailad kaning tanan nga mga leaders nato sa atong nasod. Gitawag ni sila elected officials. Ang gauna gyud ba nga mga leaders, labi na gining naa sa executive ug sa legislative, mga elected ni sila nga officials. Wa ni sila pugsa, sila'y nang-apply sa nasod aron pilion sila nato. Pero unsa may ilang gibaos, kana lang rong atong naobserbahan. Ako lang gining isulti ba kay naglibog nako. Bisa kita dinhi. Kanabitang mangimbitar tag resource person aron mohatag og paambit sa iyang expertise. Unsa may atong tan-aw ana? Special person or ubos nga tao? Bisag ka mo sa eskwelahan na amoy resource person, mo inyong speaker, special, mubayad pa ta.
mubayad patag accommodation. Pero tanawa unsay gibuhat dito sa Congress. Ang mga resource person, ilang pakauwawan, insultuhon, nyag di sila kauyon, i-contempt, ipapriso. Ako galibog pa ko ana. Resource person ang tawag, ang title, pero musangko sa prisuhan. Ha? Unsa man ang klasehas resource person? Dili ka ni ilad-ilad lang ning ingong resource person, pero accused person di ay. Di man sila tawagon og accused person. Di man sila criminals. Labi na karon na ay gubotron nga mga vloggers gipatawag out of 40 ka vloggers nga gipatawag, pila ra toy nito nga na ay daghan nga wa mo to nga gi-issuehan og sana show cause order o kasabot kay nang ila nya kay wa gyapon mo to nga atong niagi gi-issuehan og supina nya di gyapon mo to nga i-contempt pasabot subject for arrest o ipapriso na pagkaluoya nagsigi ka og hatag og imong paambit nag-exercise sa imong freedom of press, freedom of expression. Nya natripingan lang ka nga ipatawag ka dito kay himuon kang resource person in aid of legislation anang unsa na ilang balaod nga himuon. Nya di ka mo dawat sa invitation kay invitation may tawag nila ana. Musangko kas prisuhan. Unsa ning klasehas mga leaders? Ingon ay, atiman na ang inyong katawhan nga gipiyal ninyo. Mao ba ni ang pag-atiman? No? Kuyaw kay kag matripingan ba? Murag mga adik ba? Nasdaplisdan, galingkod-lingkod, gasigig suyop, nya na aging babae. Unya, matripingan ka. Bay, lami lagi na. Imbitara. Ni abot rin, luguso na nato. Ana ba? Siya, uy, di mamuari. Siya, sayo na pugson tala kidnapon tala murag inana bitaw nga murag imong giimbitar pero doon na kay malisya doon na kay bad intention na kundi siya mo duol by hook or by crook kuhaon tika pagkangilad aning klasiha sa leadership. Ganon na lang ang nakikita ni Padre Ubod sa Congress ngayon. Hindi natin hindi natin pwede na mag-react lang tayo dito na hindi rin natin nakikita. Kung anong nakikita nitong pari na to, yun din ang nakikita natin. Sa tapang niya, sa bukal niya magsalita, ulit-ulitin ko itong sabihin dito na sobrang tapang niya. Hindi siya takot sa mga politician. Hindi siya takot na magsabi ng katotohanan. Wala siyang pakialam sa kapaligid ngayon na puro politika kaya lang nakikita pinagtanggol niya ang taong bayan. Pinagtanggol niya. Wala hindi isang ano lang ha. Nakikita ko sa kanya hindi lang to isang ano bang tawag ko niyan? Hindi lang ang mayroong isang community lang ang kanyang pinagpatanggol nito. Lahat na nakikita niya pinagtatanggol niya. Pero imagine natin, akala ko hindi niya makita yung mga vlogger na anong ginagawa sa Congress ngayon? Na inimbitahan na pag hindi nga daw sisipot. Totoo naman eh. Pag hindi sisipot, pinapadalhan ka ng sabpina. Pag sumagot ka doon na ayaw nila, i-contempt ka pa rin kasi ang katuwiran nila, nagsisinungaling ka. So ito yun ang mga tao na to na tinatamaan niya. Ito si Paduano, Barbers, hindi natin itong si Martin Romualdez kasama na rin to kasi di niya pinagsabihan ang Congress nito eh. Imagine natin ang Congress ngayon, ang mga House of Representatives, gumawa na naman sila ng ibang grupo, parang lang dito sa mga vlogger para usigin nila to, para kastiguhin nila to. Tricom ang tawag nila dito para daw dito sa mga vlogger. Samantala, di nila pinapatawag dyan ang mga vlogger na di nagdidepende kay Bongbong Marcos na adik. Ang pinapatawag na nito karamihan yung mga Duterte kasi sila ang tinitira. Tayo ang nakikita na
unfair sa mga Duterte. Ito yung karamihan na pinapatawag, pinapadalhan ng sabina. Nakikita na natin kung sino yung mas majority dito pinapatawag nila. DDS vlogger. Samantalang itong yung Marcos vlogger, natutuwa sila. Ang tinatawag pa nilang ano nito ay hindi na DDS, DD vlogger daw ang nagpahayag tungkol sa mga Duterte. Kayo, anong tawag sa inyo? Mga bangag. Mga adik kayong vlogger kayo kay Bongbong Marcos. Adik kayo kasi dyan kayo eh. Kami sabihin yung DD di kayo din. Mga bangag, mga adik. Hindi na rin kami nakikita namin sa gobyerno na hindi namin yan pwedeng itago o hindi namin pwedeng di ilabas. Kayo nga gumagawa kayo ng kwento sa mga Duterte. Ang dami dyan. May babae ako dyan, nakikita Alicia Alicia ang pangalan nun. Di ko lang pinapanood kasi sobra talagang bias, sobra talagang fake news ang pinaggagawa. Mantakin nyo yun. Pasalamat tayo. Ang pare na to, hindi siya one-sided. Nakikita niya kung sino pa talaga ang agrebyado. Tayo yun na nagtatanggol. O ito yun sa Kongreso. Hindi na siya nanahimik. Mayroon na siyang humili dito sa Kongreso, sa House of Representatives na sobra na talagang pang-aapi sa mga tao. Napakagandang linggo pag narinig natin ito ng ganito. Ang ganda dahil pare mismo inano tayo, parang pinagdadasal tayo. So ako dito, ang lakas ng energy ko dito na mayroong pare na hindi natutulog sa mga ganitong klaseng issue ngayon sa ating bayan. Bayan natin to, kailangan natin ipagtanggol. Kaya nga sabi ko, lalawas na naman itong salita na to, lumabas ako dito sa aking YouTube channel dahil sa hindi magandang pamumuno itong gobyernong Marcos ngayon, sa totoo lang. Sino bang nag-una nga nito sa panggugulo? Sino nang una nung mga issue sa kampanya? Siya pa din eh. Yung mga suka-suka, siya din eh. Tapos pag naganti ang itong sa mga kabilang side na galit na galit itong mga tagapagtanggol ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo nga yung si Bongbong Marcos pag nagsalita yan. Walang amor, walang humor sa mga tao. Ang mga tao parang pag nakakita sa kanya, galit, inis. Dahil ang daming issue na hindi niya pinapansin, hindi niya tinutugunan. Ang gulo talaga. Tapos, dagdagan niya pa ng gulo, pag nagagantihan siya, ang masama yung gumaganti, siya naman ang ngunguna. Ubod ng sinungaling, itong presidente na to, ulitin ko ulit ha, ubod ng sinungaling talaga. Grabe. Para siyang nakatira sa mga lugar na sobrang tsismuso. Ito yung presidente natin ngayon. Sobrang tsismuso, wala akong pa talaga nito na sobrang dumi. Sobrang dugyot nga presidente to, mamumuno. Gabi na talaga. At least dito, kakampi natin si Father Ubod. Kinakampihan niya mga vlogger na yun nga sabi niya, hindi niya maintindihan nga. Pagdating doon, kinukulong. Dapat resource person, i-entertain mo, bisita mo yan eh. Inimbitihan mo yan eh. Kagaya na sa bahay mo. Halimbawa, ikaw nag-imbita ng mga tao doon. Uy, punta kayo sa bahay, may ganito tayo. May pag-uusapan. Pagdating niyo sa bahay mo, insultuhin mo yan. Saktan mo na mga salita yan dyan. Tapos pag niyan, ipabarangay mo, parang ganun ang dating. Kagaya ngayon sa Congress, kagaya sa House of Representatives, na ang mga tao dyan, walang mga pinag-aralan, walang mga mudo. Mga congressman, sana itong eleksyon na to, wake up call ulit. Please lang mga kababayan, huwag nyo nang iboto itong mga tao na sobrang pang-aapi sa kapwa-tao. Tayo mga Pilipino, inaapil sa mga Pilipino lang nito na siya nga nasabi, si Father Ubod, nag-apply to sa trabaho sa atin. Tapos pagka ikaw yung pupunta doon sa kanilang, saan sila nag-uopisina, pag mo doon,
Imaginein mo, pagdating mo doon, halimbawa, inimbitahan ka sa Congress na magsalita ka doon. Tapos i-contempt ka, wala kang dalang mga baon na damit. Wala kang dalang baon na pera, eksakto lang. Anong maramdaman mo? Anong pakiramdam mo? Ikulong ka doon, i-contempt ka doon. Tapos di ko alam kung maayos ba ang pagkain sa mga kinokontempt nila yan dyan. Imagine natin kung sino nakukontempt. Mga general, abogada. Nakita nyo ba yun kung sino kinokontempt dyan? Mga malalaking tao, may mga pinag-aralan. Imagine si Atty. Lopez, yung babae, si Zuleika Lopez, yung chief of staff ni VP Sara. Kinontempt na to, abogado to, inimbitahan nila yon. Tapos kinontempt nitong si Franz Castro. Nito lang ni Paduano, nito lang ni Akop. Dapat lang talaga sa inyo may karma kayang balik sa inyo. Ito namang Speaker of the House, wala ring pakundangan dyan sa mga kanyang alipores dyan na anong pinagagawa. Maling-mali na nga, hindi pa rin pinakailaman itong Speaker Martin Romualdez. Darating ang araw, ikaw din ang luluhod sa mga tao na inaapi mo, Speaker. Hanggang sa taas mo pa, dito sa presidente na wala rin pakialam sa mga tao dyan na inimbitahan na pero inaapi na. So Father Obod, maraming salamat po sa iyong mga dasal sa ating mga kababayan.